Okay, November 2 ngayon, panahon na kung saan yung mga tao nagpupunta sa sementeryo at maraming mga tao yung nagsasabi na madami daw mga politiko yung nakita nila sa sementeryo at nagbibigay ng tubig, may mga tarpaulin na nakita, mga kung ano ng mga style ang ginagawa. Sa Manila, meron pa nagbibigay doon ng panyo, nagbibigay ng payong, nagbibigay ng pamaypay sa mga pumupunta sa loob ng sementeryo. Pero ang tanong dyan, mali ba yung ginagawa nila? Matatawag na ba natin na itong mga epal? Sige, samahan ninyo na ako na sagutin yung tanong na yun kasi kahit ako hindi ko din maliwanagan kung paano ba natin sasabihin na isang epal na yung ginagawa ng isang politiko. Bakit ako nahirapan na magsabi kung epal ba sila o hindi? Bilang isang marketer, isang nag-aral ng marketing at isang nagtuturo ng marketing, at bilang isang tao na nagkaroon din ng pagkakataon para makiisa sa pagpapatakbo ng negosyo, ang tinatawag na produkto o product ay dinidefine na kasama dito yung goods, ito yung mga tangible products, or mga intangible products gaya ng services. Pero hindi lamang goods or services yung nakapaloob sa product. Pwede rin naman na ang binebenta natin ay mga lugar, ideas, events, pwede rin namang organizations o mga tao. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung mga tao pala, produkto rin sila. Halimbawa, example natin, yung mga tao sa Quezon Avenue o dyan sa may Kalapandayan. Meron pa ba nun? Pero, mga binebenta yon ng mga tao, hindi ba? Artista, mga singer, ito yung mga talents ng mga talent managers. Sila yung binebenta para magkaroon ng mga shows o kung ano pa. Ang tanong, kapag ka ikaw ay isang negosyante, saan ka pupunta at ibebenta yung iyong produkto? Halimbawa, ang produkto mo ay sorbetes o fishball. Kung fiesta halimbawa ng Pentor, pupunta ka sa Pentor kahit hindi ka naman lagi doon pumupunta kasi alam mo, nandoon yung tagpuan ng mga tao dahil fiesta. Hindi ka pupunta sa Pagalanggang na hindi naman fiesta dahil alam mo, mas mabebenta yung produkto mo doon. Sa panahon natin ngayon, siguro yung mga politiko, naisip nila, produkto sila ngayon eh. Paano ba nila ibebenta yung sarili nila? O kung may handlers man sila, o yung mga strategists nila, saan ba dapat ibenta yung produkto, itong mga politiko na to, saan sila dapat ibenta? October 31, November 1, November 2, ang mga tao nagtatagpuan yan sa sementeryo. Kaya siguro, nandoon sila. Tanong, kung namimigay ba sila ng tubig, nagbibigay ba sila ng kung ano ng mga gamit, mali na ba yun? Masama na ba yun? Masama bang tumulong? Masama bang magbigay ng serbisyo sa mga taong bayan? Tingin ko hindi. Ang masama doon siguro kung paano tayo mag-isip sa mga kapwa natin. Kung gusto nila mamigay, pabayaan natin sila mamigay. Tayo naman na maikinabang dyan eh. Kung anong pagkakataon, ito yung pagkakataon na yung mga politiko namimigayan sa atin, edi tanggapin na lang natin, tanggapin yung hinihingi o yung binibigay nila sa atin. Pero matatawag na ba nating epal yun? Sabihin nila, yung lalagyan, yung baso, mayroong pangalan at mukha nila. Yung tarpaulin, meron din. Pero isipin natin, sa kultura na meron sa Pilipinas, hindi ba parang normal yata sa atin na kapag ka merong accomplishment yung isang tao o meron tayong gustong sabihin, papuri sa isang tao, inilalagay natin sa tarpaulin. Naka-graduate, nakapasa ng board exam, nakalagay, congratulations, Juan de la Cruz, for passing the board, blah 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 blah, from your tatay ganito, nanay ganito. Hindi pa ganun nakikita natin, nagkalat kung saan-saan yung mga tarpaulin. Minsan nga, pati namatay eh. Nandudun pa yung mukha. Hindi ba nakakatakot? Lalong nakakatakot ba yung mukha nung namatay, nandudun sa tarpaulin. Pero pinapangalandakan natin, yung pangalan natin, yung mukha natin. Nakapasa lang sa UP Diliman, entrance examination. Pinakakalaking issue yun. Ginagawan pa ng tarpaulin yung para ipamukha sa buong bayan na nakapasa siya sa entrance examination. Pero yung pagbigay ng tulong sa mamamayan, halimbawa, medical mission, pagbigay ng may feeding program ka, masama ba na i-anunsyo mo yun? Masama ba na sabihin mo sa taong bayan kung ano yung gagawin mo? Hindi ba parang pag-anyaya din yun sa kanila para sumama doon sa proyekto na iyong gagawin? Kanina, bago ko gawin tong video na to, ang nasa isip ko, epal ang sasabihin ko. Epal yung mga tao niyan. Pero,
parang ngayong piniplay ko, parang hindi ko makuha na sabihing epal kasi parang there's a thin line separating epals and pagiging epal at hindi pagiging epal. Alam mo yun? Bakit parang tanggap natin sa lipunan natin na nagkalat yung mga tarpaulin pero pagka politiko na ang gumawa, parang ayaw nating tanggapin. Paano kung halimbawa last year may medical mission, inanunsyo mo, tapos tumakbo ka ngayon, sasabihin sa'yo, kaya mo pala ginagawa yun kasi yung epal, tatakbo ka pala, epal pala ang ginawa mo dati. So yung ginawa mo noon na hindi epal, ngayon magiging epal na. Ibig sabihin ba nito, yung ginagawa nila ngayon na hindi, kung gusto natin sabihin epal yung ginagawa nila sa sementeryo ngayon, pwede bang next year hindi na epal yun dahil napatunayan naman natin na sincero pala sila sa paggawa at taon-taon nila yung ginagawa? Kailan ba natin pwede silang husgahan? Ngayon o sa susunod pa? Halimbawa, may medical mission akong gagawin at ginagawa ko to 2 years ago at last year at hanggang ngayon ginagawa ko halimbawa, may tarpaulin ako at araw-araw ko itong ginagawa. Nililibot ko yung buong dinalupihan. Tanong, sa panahon ngayon ng kampanya at hindi naman ako kandidato, meron pa rin ako mga medical mission at may mga tarpaulin ako. Epal pa rin ba yun? Nakabalandra doon yung pangalan ko at yung mukha ko. Epal pa rin ba yun? Hindi ako politiko. Parang, pero kung babalikan natin yung example ko kanina, ang lahat ng produkto, binibigyan mo ng pagkakakilanlan yan. So kung ibinebenta mo ang isang produkto, kailangan alam ng taong bibili kung ano ang pangalan ng produkto na yon. Malabo naman na halimbawa, binibenta mo ay sardinas, walang pangalan. Ano yung pagdating mo sa tindahan? Pagbilan niya po nung walang pangalang sardinas, yung pong nakita ko sa TV kanina, hindi pwede mangyari yon. Binibigyan niya ng pangalan. Sa mundo kasing ginagalawan natin, yung marketing napakahalaga. Yung principles of business napakahalaga. At ginagamit yan sa lahat. Non-government organizations, government institutions, profitable or non-profitable institutions, ginagamit ang kaalaman sa business, especially ang marketing. Halimbawa, yung mga politiko, nag-hire yan ng PR man nila, nag-hire sila ng mga strategists nila, ng image consultants nila, ng publicists nila, at kung ano-ano pa. Lahat yon marketing ang ginagalawan nun. Lahat yon gumagamit ng principles of business and marketing. Kaya kung titignan natin, nagbebenta ang politiko ng sarili nila, or mayroong nagbebenta para sa kanila, kung mayroon man silang handlers, binebenta nila yung pangalan nila at mukha nila at imahe nila at pinapaganda yung imahe na yon. So masama ba, mali ba na ibenta mo yung sarili mo ngayon at bibigyan mo yung pangalan mo at mukha mo? Halimbawa, nanliligaw ka. Hindi mo, pwede bang sabihin mo sa babae na hindi mo ko dapat makita at di tayo dapat makitang nagde-date. Dapat sagutin mo na lang ako tapos text na lang tayo lagi. Pwede ba yun? Or may job interview ka, tinawagan ka, sabi niya, can you please report tomorrow for an interview? Pwede mo ba sabihin na pwede bang mag-text na lang tayo bukas? Or email mo na lang yung tatanong mo sa interview at sasagutin ko na lang sa'yo through email? Huwag tayo magkita ng personal? Pwede ba yun? Hindi ba parang karapatan ng binebentahan na makilala kung sino ang nagbebenta at yung nagbebenta, obligasyon din naman niyang magpakilala sa binebentahan niya. Hindi ba kung produkto rin naman ang tao at produkto rin naman ang mga politiko, meron din silang responsibilidad na ipakilala yung sarili nila sa atin para malubusan nating makilala kung sino ba sila. Pero kung noon, kagad ko naisip, epal sila, kasi ganun talaga ako, naisip ko, epal to mga politiko na to, may tarpaulin, may posters, tapos pag may event, lagi sumasama, alam mo yun? Pero parang ngayon, meron talagang hindi ko masabi kung paano papasok yung pagiging epal, normal namang, hindi siya normal yung ginagawa, kundi parte yun ng pagbebenta mo eh. Magbebenta ka ba ng isang bagay na hindi mo sasabihin ko anong brand? Bili mo yung sapatos ko. Ano ba yan? Sapatos mo na. Basta, walang pangalan, walang brand. Patingin ng picture. Basta, walang picture. Bilhin mo na lang. Pwede ba yun? Kung magbebenta ka ng sarili mo, hindi ba dapat buong buo ipapakita mo sa tao? Kung tumutulong ka ba, masama ba yun? Hindi naman, di ba? Kung sigurong may kakaiba kang ginagawa sa pagtulong mo, baka doon po pwede eh.
hindi ko masabi din kung papaano ba natin masasabing epal yung isang tao, isang bagay. Halimbawa, itong video yung ginagawa ko ngayon, di ba epal to? Pag pinost ko ito mamaya, halimbawa sa YouTube, pag pinapanood nyo, ngayon pinapanood nyo ngayon, di ba parang pwede nyo sabihin, si Sir Sis naman, napaka-epal, di ba? Pag-iisip niya, bakit bigla gumagawa ng video yan? Kayo, pag sinagot nyo to, kasi tatanungin ko kayo, di ba? Ano ba talaga yung pag-isipan nyo? Paano yung thin line? Anong magse-separate dun sa dalawa? Anong maghahati sa dalawa? Pag sinagot nyo to, hindi ba parang umi-epal din kayo dahil pumapapil kayo? Gusto nyong sabihin na sa mga tao na meron kayong opinion sa mga bagay? Pag politiko kaya nag-reply dito, nag-comment sa video ko, epal din ba sila kagad? Saan papasok? Kailan yung epal? Kapag yung congressman o governor nagpagawa ng project, nakabalandra dun sa billboard o sa tarpaulin yung mukha nila at pangalan at yung project na yon. Epal na ba yon? Hindi ba pwedeng sabihin natin na epal yan kasi pondo ng bayan yan eh. Ba't kailangan pang sabihin eh? Normal naman, dapat trabaho mo yan. Hindi mo na kailangan ipagsabihan. So kung private citizen pala, hindi epal yon dahil sariling pera niya ang ginagamit niya. Ganun ba yon? O pareho din silang epal? Pag ba may cost na ginagawa, halimbawa, naglinis ng kung ano-ano, halimbawa, ito, sabihin na, sa isang corporation, halimbawa, may CSR kasi tinatawag, Corporate Social Responsibility. Si Jollibee, maglilinis siya ng ilog. Si McDonald's, gagawa ng bahay, di ba? Gumagawa ng bahay si McDonald's. Si ABS-CBN, halimbawa, sa mga batang may hair lip, ayun. Tapos, pinapa-opera niya. Si GMA Kapuso Foundation naman, nagbibigay ng school supplies sa mga bata. Diba, yun yung CSR, Corporate Social Responsibility, binibigay nila pabalik kung ano yung pumasok na pera sa kanila. Pero ang tanong doon, bakit pag gumagawa sila nun, nag-aanunsyo sila? Bakit may logo yung mga bags na binibigay nila? Bakit kailangan nandun yung pangalan nila? Hindi ba parang dapat nga, pinamimigay mo lang yan, wala nang mga advertisement o promotions, bakit kailangan mong gawin yun? Reason. Kasi, unconsciously, tayong mga tao, nadadala tayo ng damdamin natin. Sabihin natin, bakit tayo kakain kay McDonald's? Kunwari, hindi sinasabi ni McDonald's na tumutulong siya, nagkagawa siya ng mga bahay. Ba't tayo kakain kay McDonald's? Kay Jollibee na lang tayo kumain kasi si Jollibee ang bait, tumutulong yan sa kalikasan, gumagawa yan ng mga bagay para mapaunlad yung mga... Kami sa school, meron kaming scholars sa school namin, pinag-aaral sila ni Jollibee. So, merong epekto yon sa tao. May epekto yon. So, tumutulong ka na sa ibang tao. Part pa yon ng pagpapakilala mo din sa sarili mo na ikaw ay isang mabuting entity, isang mabuti kang korporasyon. Ganon din yung mga politiko bilang mga produkto. Pero syempre, kakainis din kapag sobra na, pag epal na talaga sila. Pero parang hindi pa rin epal yung ibang ginagawa nila kasi ang galing nila makaisip ng paraan para hindi sila matawag na epal dahil kung pag-iisip ka mabuti, kasi kung madadala ka lang sa sinasabi ng media at ng mga politikong sinusuportahan mo, sasabihin mo talaga epal sila. Pero kung mag-iisip ka, kasi tulad daw kanina, nag-isip ako, sabi ko, oo nga, parang epal na ba kagad yung mga yon na naggawa ng tarpaulin, tumulong, yung tent nila, sabi, libreng tubig. May ganun ba sa dinulupihan? Di ko alam kasi wala man akong kamag-anak sa dinulupihan sa sementeryo, so hindi ako nagpunta kanina. So, meron bang ganun na nagbigay ng tubig? Kung meron man, mali na ba yun? Hindi ba? Normal naman ginagawa yun ng DSWD, ng pulis, ng bumbero, tumutulong sila. Libreng assistance sa nahilo, binigyan ng gamot, whatever. Pag nagbigay ba sila ng baso, may tatak ba yun? Hindi ba parang yung iba may tatak din naman? Pagka si GMA Kapuso, di ba may tatak sila? Paano papasok yung pagiging epal? Kung government official ka, binigyan mo ng tatak yun, pangalan mo. Epal na yun dahil pondo ng bayan yun. Nagdagdag ka pa ng gastos para pagpa-imprenta yun, di ba? Pero kung hindi ka kung private citizen ka lang, epal na ba yun? O parehong epal yun? Sige, mag-comment kayo dito para magpalitan tayo ng opinion. Ako maikinig ako kasi hindi ko din alam paano ko sasagutin yung tanong ko. Alright, so paano at kailan magiging epal ang isang tao? Kasi ang alam ko, kapag tumulong ka, hindi namimili ng panahon, oras at lugar. Kahit anong bagay, kahit kailan, kahit sino tulungan mo, pwede. Pero still, may epal sa mga yan. Paano malalaman? Comment lang kayo.